Isang magandang gabi ho sa inyo. Lunes ng gabi ngayon, July 8. Naku, nakawalong araw na ho tayo sa buwan ng Hulyo. At susunod na buwan ay Agosto na. Yan, di ba? Pagkatapos ng Agosto, papasok na ho ang buwan ng September, October, November, at December. Ibig sabihin ako, Paskuhan na yan. Magandang gabi sa inyo. Samahan niyo po kami kasama ng buong production staff ng Dr. Love sa pamuno po ng ating executive producer, si Mr. Jake Bakud. Itatawid po tayo hanggang mamayang alas 11 ng gabi sa kabuuan ng programang Dr. Love Radio Show. Napakarami nating mga pag-uusapan. Natapos na po ang weekend. Kumusta po naman ang inyong weekend? Naging productive ba naman? Saan pa ako nandoon? Saturday? No. Saturday I was in... Friday? Oo. Saturday we went to Calamba, Laguna. Naku, buong pamilya talagang lahat ng pamilyang nandito. Sinamantala po namin ang pagkakataon na magkasama-sama kami. Ayun, nag-swimming-swimmingan, ganyan, nagdala na maraming pagkain. Ang mga apo, nagkatuwaan ng mga apo, mga batang maliliit, nag-swimming, nagbabad. Kaya pagdating ng linggo ng umaga, pagdating ng tanghali, medyo luto na lahat ang balat nila. Pero hindi ho natin maisasangtabi ang ligaya ng mga bata, lalo nagkakasama-sama mga magpipinsan, magkakapatid, di ba? Iyon, sana po ay naging productive ang inyong weekend at samahan nyo kami sa isang linggo na naman na pagtatanghal ng programang Dr. Love Radio Show. Tayo po ay napapakinggan sa 92.3 Radio 5 True FM sa buong Mega Manila na binubuo ng Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone at saka ng Mimaropa. Tayo po ay kasabay napapanood at napapakinggan din po sa Facebook page ng 92.3 True FM at pakishare na rin po ang live stream ng ating episode tonight para pakinabangan din po ng mga kamag-anak natin. At syempre mga kapatid, i-follow, like and share ang ating pong social media accounts. Ito po ang iba't ibang mga platforms kung saan mapapanood at mapapakinggan po ninyo ang mga programa natin dito. Ito po ay ang at Radio 5 True FM sa X, formerly Twitter, sa Threads, Instagram, Facebook at TikTok. And don't forget, mag-subscribe po tayo sa Radio 5 True FM YouTube channel. At para naman po sa mga nais makibahagi at maging bahagi ng ating programa, i-share po ninyo ang inyong mga kwento ng buhay, mga buhay kasaysayan po ninyo, mga liham kasaysayan, po pwede po ninyong iparating sa ating programa para, maging inspirasyon sa higit na nakararaming tagapakinig natin. Padala niyo po inyong mga liham kasaysayan sa ating Dr. Love Facebook Messenger o dili kaya ay tumawag po kayo sa ating hotline sa 8631-5788 at 8631-6674. Pagbabalik natin, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita sa araw na ito ng Lunes, 8 ng buwan ng Hulyo. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Lunes, ikawalong araw ng buwan ng Hulyo. Ang mabuting balita ay matatagpuan natin sa ikasyam na kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Mateo, talata 18 hanggang 26. Habang sinasabi ni Jesus ang mga bagay na ito, may dumating namang isang pinuno ng mga Hudyo. Lumuhod ito sa harap niya at nakiusap,
kamamatay po lamang ng aking anak na babae. Sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. Tumayo si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalakad, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babaeng 12 taon nang dinudugo at hinawakan ng laylayan ng kanyang damit. Sinabi ng babae sa kanyang sarili, "Mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako." Lumingon si Jesus at pagkakita sa kanya ay sinabi, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Noon di gumaling ang babae. Pagdating ni Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang mga taong nagkakaingay. Sinabi niya, "Lumabas muna kayo. Hindi patay ang bata. Natutulog lamang." At siya'y pinagtawanan nila. Nang mapalabas na ang mga tao, pumasok si Jesus sa kwarto, hinawakan niya sa kamay ang bata, at ito'y bumangon. Ang pangyayaring ito ay ipinamalita ng mga tao sa buong lupaing yun. Giliw na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Oraso natin, ganatang alas 9:48 ng gabi. Bago tayo magpatuloy, gusto lamang pong batiin ang inyong lingkod ng magandang gabi dahil po nag-text sa atin ang ating isa sa mga regular na tagapakinigo natin, si Yek Lopena ng San Pedro, Laguna. Sabi niya, magandang gabi, Brother June. Pakibati naman po ng happy birthday si Nanay Zenny Templado, mother po ni Ate Riza. She is celebrating her birthday tomorrow, July 9. Ang pagbati ay mula po sa mga doctor lovers ng San Pedro, Laguna. At sa July 10 naman ang 40 days ng kamatayan ng kanyang daddy. At ang bilis nga naman ng panahon. Sabi ni Yek Lopena, maraming salamat po sa inyo. And over the weekend, binasa natin itong aklat na ito na kaloobo sa atin ni Dr. Carmelita Dimson, no? Dr. Carmelita Dimson, ang author po nitong aklat na ito. Ang title po ng aklat, OFW Achievers, Stories That Inspire. Yon. Yung mga kasaysayan po ng mga OFW na kapupulutan po natin ng inspirasyon sa buhay natin. Halimbawa, katulad po nitong mag-asawang ito, si Peter at si Gloria Torres, mga performing artists. Ang payo nila sa mga OFW, if you want to work overseas, do it legally. Go through the legal channel so you will not get exploited and abused. Kasi marami po ang mga naaabuso at na-exploit. Si Maria Melinda Biagan, isang domestic worker, caregiver, driver at nutritionist, sabi niya, never stop dreaming. Keep your passion alive. Set and work towards your goals. Ayan. Ang dami pong mga kasaysayan dito sa aklat na ito na makaka-inspire sa ating mga OFWs at sa mga pamilya ng OFWs. This is available sa mga local bookstores natin. Hanapin lamang po ninyo OFW Achievers. Ang sumulat po nito ay dating OWA Administrator, si Dr. Carmelita Dimson, DTA. Yun. Maraming salamat, Ate May. Thank you so much and good luck to you. 9:51, puntahan po natin ang ating Pest to Pest, hirit ni Dr. Love. Ito po ay bahagi ng
itinampok na episode sa Face to Face sa TV5 na inyo pong mapapanood Lunes hanggang Biyernes, alas 10:15 hanggang alas 11:15 ng umaga. At mayroon po itong replay sa Signal TV 1PH Channel 1 mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. At kung meron po kayong komento sa kasaysayan na inyong mapapanood ngayon, pwede ko kayo magpadala ng mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay comment sa ating live stream o maaari kayong tumawag sa ating hotline sa 863-15788 at 863-16674. Narito ang ating episode ngayon, pinamagatang Wire, 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 Delilah. Naalala niyo yung kanta ni Tom Jones at saka ni Engelbert Humperdinck? Ito yung nawawalang mga kawad ng kuryente. Bakit may kawad ng kuryente? Madali hong maibenta kasi yung mga tansun yan. Narito at panoorin ho natin ang episode ng ating Pest to Pez. Here at ni Dr. Love, Wire, 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 Delilah. Ano itong nangyayari sa mga nakawan sa inyong lugar, Ate Pearly? Tulog po kasi ako noon, ma'am, kasi galing po ako sa pagtitinda, puyat po ako. Tulog ka sa bahay? Opo. Okay. Nagising po ako ng umaga, pagsilip ko po, wala na po yung wire, nawawala na po. Madaling araw, wire ng ano? Marami Wire kasing po wire ng kuryente, na magpapakabit po sana ako ng wire. Kawad ng kuryente? Opo, ng ilaw. Bakit nandun ba yun habang nang matagal na, habang ikaw ay doon nakatira? Tapos biglang isang madaling araw, pagising mo nawala. Opo. Okay. Anong nangyari? Sino Yun nga- nagnakaw? Yun nga po, nagsisigaw po ako nung umaga na yon. Nung pagkasigaw ko po, lumabas po yung kapitbahay ko at nagsabi po sa akin na si Jordan nga raw po ang kumuha. Nakita niya raw po doon sa loob ng bahay ko na andun daw po siya at lumabas. Okay, so teka, linawin lang natin, spare ng wire ng kuryente. Magpapagawa Ito, raw siya ng ano magpapagawa siya kaya meron siyang wire. Magpapagawa siya. Yung parang nakaganon pa sana. Oo, di ba, no? Tama, nakahanda pa lang, no? Ang galing na ispatan agad nung, nung kukuha ni Mating. So, sinabi si Jordan ang kumuha. Opo. Sino itong Jordan na ito? Yun po yung kapitbahay po namin. Na isa pa. Ang nagsabi sa'yo, yung kapitbahay mong Opo. isa. Okay, ano nangyari? Yun nga po, pinuntahan ko po siya sa computeran at doon ko po siya pinagdadaldalan. Sinabi ko po, Jordan, nasaan na yung wire? Huwag ka nang magkaila dahil may nakakita sa'yo. So talagang nasita mo ng Oh, ginanon ko po. bonggang-bongga. Diretso na po yun. Ito ba yung unang beses na nanakawan ka ng mga ganyan? Opo, yun lang po ang una. Kasi ano po talaga siya, ganun po talaga ang pagkakaano Oo, niya. pero alam mo, Ate Pearly, mahirap mambintang, no? Pero gaano ka 100% na totoo yung sinasabi ng kapitbahay mo? Kasi po talagang record na rin po siya sa barangay eh. Ganun po ang ginagawa niya. Hindi pa rin siya, hindi pa rin siya rason para idiin natin ang tao. Record, kailangan natin ng ebidensya. Wala ba kayong CCTV? Wala po eh. So, ano ginawa mo? Pinabarangay mo ba? Pinabarangay ko po siya. Okay, so anong sabi na sa barangay? Nagdi-deny pa po rin siya na hindi raw po siya kumuha. Tapos, inano ko po siya, sinama ko po yung nakakita sa kanya sa barangay. Yan dapat. Pagkasama ko po, yun nga po, tinuturo din po talaga si Jordan na kumuha. Dahil siya po daw talaga nakitang dun sa bahay ko na pumasok ng madaling araw, alas 2 po. Agoy, Ginoo. Tawagin muna natin ang kapitbahay na nakakita umano sa nagnanakaw ng wire. Nene, pasok! Nene, nakita mo ba talaga na si Jordan ang kumuha ng wire? Kasi po, Ilang porsyento? Nandiyan rin po kasi sa akin siya na Ilang cellphone. porsyento? Mga 20 po. 20% Ay, 100 lang? po. 100%. Okay. Dahil may experience na rin siya sa'yo. Opo. Yung cellphone po kasi niya, yung cellphone ko nakapatong lang sa drawer. Ngayon, umalis kami ng bahay naka-charge. Parang nasalisihan lang po kami niya. Ngayon sabi ko, wala naman po akong ibang inaano ko. Talagang siya lang yung taong nakatayo doon. Kaya nasabi ko, 2 beses po yun. Yung nakaraang buwan po, tsaka yung bago ko pong biling cellphone.
Okay, etong wire naman ni Pearly, ikaw yung nakakita ulit. Opo. Paano? Nung bandang 2:00 po naman ng araw lumabas ako, nakita ko siyang pumasok. Ngayon tumayo ako dun sa gilid. Nakita ko siyang pumasok, lumabas. Hindi ko lang po alam kung siguro sa likod niya, na may sa likod ng t-shirt niya, may nakaano siya doon. Hindi ko lang po sigurado kung wire po yun. Okay, dikit-dikit ba yung bahay nyo? Hindi naman. Dikit-dikit naman po. Parang ano lang po. Dikit-dikit po. O pero 2:00 sa madaling araw. Kasi yung dito bakit po- ka nasa labas? Ako po, galing po kasi ako nung trabaho. Sa gulayan po kasi ako ng palengke. Ni Ate Pearly. Nanay Ruth, pasok. Saan? Nungaling kayo? Namumulot ng basura ang anak ko. Paano masabi mamulot? Bago namumulot ng kangkong. Huwag yung pagbibintangan. Sinungaling. Dahil yung anak ko, nangyayakaw din. Namumulot ng basura, Alam mo namumulot ng na. kangkong. Alam mo na, Hindi ganun magnanakaw, ginagawa hindi ng lang anak anak mo mo. magnanakaw, kundi ikaw lang Wala anak mo, kasi doon magnanakaw ka ka. talagang ina, talagang konsentidor ka. Doon pong kumuha po. Bakit nyo po masasabi bilang ina ay hindi nyo naman kinukonsinti, ano? So, ipagtanggol nyo sa inyong pagkakakilala sa anak ninyo. Bakit nyo nasabing hindi? Kasi Anak ko yung anak ko. Namumulot ng kangkong, namamasura. Dahil umuwi, nagdadala ang pagkain. Paano po yun sinasabi na nangyari na daw kay Ate Nene? Yung Kinuha yung cellphone. Binayaran niyo yung kalate, di ba? Maraming magnanakaw sa ano natin. Paano ko masabi binayaran niyo sa akin ng kalate? Yung sa kupang cellphone, Dahil wala. natatakot siya makulong. Nakaprofile yung Talagang anak ko doon. Ayaw niya makulong kasi walang maghanap buhay sa amin. Alam nyo, naiintindihan natin ang damdamin ng isang ina, no? Pero titignan natin, ano, paano nga ba, hanggang saan ba pwede nating ipagtanggol ang ating anak para sa ikabubuti rin niya? Ano ba ang trabaho ni Jordan? Nag-deliver po ng kangkong sa palengke. Nagde-deliver ng kangkong sa palengke. Oo, Ilang tapos taon na ba naman, siya? Pagkatapos niya, pag umuwi, namumulot ng basura, ng kalakal. Namumulot din siya ng basura, Ibinta sa junk kalakal. Ilang taon na ba itong si Jordan? Magka-30 na po. Ilan ho ba anak ninyo? Walo po, So, pang ilang siya? bunso. Okay. Hindi daw ito yung unang pagkakataon na nireklamo yung anak ninyo. So ano ba ang nangyayari talaga? Mayroon ka bang gustong sabihin sa amin? Bakit nagkakaganito? Kasi hindi naman pwedeng reklamo ng reklamo yung mga tao nang walang dahilan. Po, ang alam ko po, namumulot siya ng basura, ng kalakal. Tapos nangunguha siya ng kangkong, deliver niya po sa palengke. Pag uwi niya, nagdadala siya ng pagkain sa amin kasi siya lang nagharap buhay sa amin. Pero nalalaman mo na pinatatawag sa barangay, may nagrereklamong Nene, may nagrereklamong Pearl. Opo, alam ko po nagreklamo sa barangay. Pero pinagsasabihan ko naman siya, huwag kang maggagalaw ng mga sa kapitbahay natin kasi nakakahiya. Alam niyo itong kasong to talagang si attorney talaga ang dapat maging chairman dito. Kasi ang sa akin dito, sa bawat isang akusado, ang pagkakaalam ko lang sa batas natin, ay kinakailangan merong ebidensya tayo, dokumento na magpapatunay at magdidiin na siya talaga ang nagnakaw. Hindi po pwedeng yung kabako lang, yung hinala ko lang. Kailangan merong ebidensya talaga na solid na magpapatunay na nakita niya, susumpaan niya na siya ang nagnakaw talaga. So far, wala pa akong makita. Pero ang isang bagay lang na nagpapakaba ng aking damdamin, yung pinirmahan nitong si Jordan na siya ay magbabayad ng 300 pesos a month, rather a week, I'm sorry. Kasi doon sa bagay na yun, ang tinatanong ko sa sarili ko, Nanay Ruth, may abogado ba na nagpaliwanag sa kanya kung ano yung pinipirmahan niya? Alam ba niya yung pinipirmahan niya na in a way, parang mapapalagay siya doon sa guilty na posisyon dahil magbabayad siya doon sa bagay na hindi ko ninakaw. Ang isang katanungan, sa isang naghihirap, at ako lamang ang inaasahan ng pamilya, mapupuwersa akong pumirma para hindi ako makulong at hindi maapektuhan ng pamilya ko. See?
Yun ngayon ang dapat na tingnan ng ating mata ng batas. Ganun pa man, Aling Ruth, ang sa akin po bilang isang magulang din, kung maraming nagre-reklamo sa anak natin, medyo masakit yun. Kasi nagiging problema sa lipunan yung ating anak. Panahon na siguro para pag-aralan natin ano ang mga nirereklamo, ano ang pagkukulang ko, ano ang kulang sa formation sa paglaki ng aking anak, paggabay ko sa kanya. Hindi po katwiran ang mahirap lang tayo. No? Dahil ang mga bata lumalaki yan kasama natin. Sa ating mga magulang, tayo po ang maghuhubog sa pagkatao ng mga anak natin. Pag marami nang nagrereklamo, hindi ko sinasabing guilty, pero baka may problema po. No? So, ito ay para sa mga magulang din na nanonood sa atin. Maraming salamat, Dr. Love. Maraming salamat din sa iyo, Mama Carla. Takal ng bakasyon. Baka meron kayong opinion sa napanood ninyo na episode natin. Ang ating episode na ito, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa Dr. Love Facebook Messenger o kaya po ay mag-comment sa ating live stream or pwede kayong tumawag sa 863-15788 at 863-16674 ngayong Lunes ng gabi. Babalik ang palatuntunang Dr. Love Radio Show ganap na ang alas 10:02 ng gabi. Sunday is Christmas, 10:18. Naku, sandali lamang po. Mga pagbati muna buhat kay Francis Anthony Gador ng Antipolo City. Galing po ako ng Antipolo Cathedral para po sa Laudate Mariam o awit ng pasasalamat sa Birhen ng Antipolo for tomorrow's closing ng pilgrimage season. May fireworks pa raw yan. Viva la Virgen de Antipolo buhat kay Francis Anthony Gador. Roberto Ignacio ng Pasay City, yung pong kanyang mga kaibigan daw si Elvis, John Valderrama at Melissa Reyes Ferrer, karawan nila kahapon. At yung kanyang kaibigan na si R. Bonnie Gabriel, absent daw sa Binibining Pilipinas kagabi. Edwin Romero, good evening Brother June, happy blessed Monday, watching you live on Facebook here in the City of Angels, Los Angeles, California. Pa-check po ng attendance, always watching you every night, Mondays to Fridays. Chato sa Avedra, sa Cluti, maraming salamat sa iyo. Lina Ho, mapagpalang gabi, buhat sa Plaridel, Bulacan. Marvin Riabad ng North Caloocan. Susan Reyes Montinola. Buwabati po buhat sa San Pedro, Laguna. Elizabeth Villa Gonzalo, buwabati na magandang gabi. Kasama ang Tres Marias. As always, praying, stay safe and healthy. Arden Clerigo Cornelio, taga-subaybay palagi sa programa. Sheila Estelita Abando ng Angeles City, Pampanga. Dakal ng salamat po. Michael Antonio Pesukan, Rosalinda Dalangin, good evening. Alani Hungko, Adela Ahonen, buwabati ng magandang gabi. Habang nakikinig siya at nasa work. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Avalon Mites. Binabati po ng happy birthday sina Tape Flores at Brother Roger Colliantes ng Elim Communities. At siyempre si Carmelita Lina Neira at Flor Deliza Mali Cosquero na nagpapa-shoutout sa kanyang kapatid na si Edna Dacuba. Birthday niya po bukas. Happy born day sa iyo, kapatid, sa lahat ng mga nagbo-birthday ngayon. Si reaksyon ni Vinia Tuazon sa atin pong pest to pest, hirit ni Dr. Love. Hindi naman kable ng kuryente ang problema ko, kundi ang buwan ng bayad sa Meralco. Kinakabahan na ako kapag malapit na ang due date. Dapat talagang pinaghahandaan yan. Mataas nga na naman ang ating bayarin sa Meralco, di ba? Ben Deza, wag naman sanang magbintang kung hindi naman malinaw. Kung nakita ba talaga o hindi, wag ganyan, ate. Kawawa naman si Koya. Kasi nga, di ba, pinagbibintingan siya pero walang solid na evidence. Samantala po si Armin Baradia, kung ayaw mong mawala ang gamit mo, wag ilagay kung saan-saan. At huwag magbintang kung hindi naman talaga aktual na nakitang kinuha. Yon. Ay kailangan talaga may ebidensya, di ba?
Alright, we have 22 minutes after 10. Lunes po ngayon. Papunta rito, medyo maulan ang gabi natin. Medyo parang masarap magmaneho pag umuulan, di ba? At masarap ding matulog kapag tikatik ang ulan. At sapagkat umuulan, masarap makinig po sa mga tula o mga spoken word ng ating itinatampok tuwing Lunes sa ating programa, ang ating spoken word artist. Let's welcome Lance Abelion. Lance, good evening and welcome to Dr. Love. Happy Monday po sa iyo, Brother June, at sa atin pong mga listeners ngayong gabi. Very good. Mukhang bagong tasaka. Mukhang bagong gupit, ha? Yes po. meron pinaghahandaan. Ganun ba? Actually po, hindi naman po. Medyo kumakapal na po kasi ang buhok ko po. Kaya po napagpasyahan ko po na pagupitan na. Pagupitan na. O akala ko meron kayong show na darating in the very near future. Well, ipopromote ko po yan mamaya. So, okay. In the meantime, anong inihanda mo sa mga fans mo ngayon, Lance? Okay, so ang inihanda ko po ngayong gabi para po sa mga tagapakinig ay isa pong tula na may kinalaman po sa personal ko pong experience dati noon. Na ako po ay, okay, so let me share po a little bit something about myself. Nung kabataan ko po, ako po ay naging biktima ng body shaming at bullying. So, wow. Mabigat yan, ha? Napakarami pong mga... actually, dahil ako po ay naging tampulan po ng tukso dahil po sa aking pangangatawan at kung papaano po ako kumilos at magsalita po, no? Pero... At ayun po, pero syempre po, as we go along, sabi ko po sa sarili ko, meron akong gawin para po matanggal po sa akin yung ganong klaseng stigma. So, what I did po was, nagkaroon po ako ng turning point kung saan one time na-discover ko po ang pagtatanghal, ang performing. And from that point on, nung sinimulan ko po ang pagpe-perform, mas tumaas po ang kumpiyansa ko po sa sarili ko at mas naging panatag po ako sa kung sino ako. That's very nice. And ang tula ko po ngayong gabi ay para po sa mga tao, specifically sa mga kabataan na nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang maaring pananamit, pananalita, sa kanilang pangangatawan, na gusto kong sabihin na napagtagumpayan ko ang ganong klaseng sitwasyon at naniniwala ko na mapapagtagumpayan ninyo rin. Hayaan ang piyesang ito na magsabi sa inyo, ang bumulong sa inyo na hindi kayo nag-iisa, na kayo ay mahalaga. Let's hear it from Lance Abelion. Ang pamagat po ng piyesang ito ay bulong. Bulong. Nariyan sila. Mga bulong sa kanan at kaliwa. Mga bulong na hindi mo alam kung papaano mo pakikinggan kung tama pa ba o mali na. Silang mga kapirasong balita na gumagalugad sa pahayagan, nakababad sa telebisyong mo'y tumatakaw tingin sa madla. Minsan, sila yung mga munting balita na nakahulma sa magpagpanggap na mga tinig na sa panlabas, akala mong totoo, ngunit isa palang pagbabalat kayo. Mga bulong na nagsasabi sa'yo na hindi ka mahalaga. Na kulang ka pa, hindi ka pa sapat. Mga bulong na maghahatid sa'yo na ikaw ay nararapat lamang na manahimik at hindi magsalita. Mga tinig na hindi mo alam, nalalamon at nalalason ng iyong isipan na panigan ng kahit na baluktot na paniniwala na minsan hindi mo napansin ang iyong sariling pagkapariwara. Ngunit may mga bulong na uudyok sa'yo na umayon sa tama. Silang mga pangaral na hindi mo dapat baliwalain dahil sila ang maghahayo sa'yo na balikan ang mga munti mong simulain. Silang mga magiging gabay at tanglaw sa nais mong maging. Nariyan lamang sila. Nakahanda kang samahan. Ngunit maging handa ka ring saluhin ang makailang ulit na pagtatakwil sa iyo ng daigdig dahil sa iyong pag-iral. Ngunit taas noo ka pa ring tumindig. Paliyabin sa iyong puso ang pag-ibig na maaari mong maangkin, na sa kabila ng mga bulong ng pagtuligsa ay mga bulong na maghahatid sa iyo sa tunay mong paglaya. Na ikaw na marapat na mabuhay ng malaya na hindi
dikta na ang kanilang pamantayan na nakabatay sa sarili nilang batayan na sila lamang ang maaaring magdikta sa kung ano nga bang maaaring mong paniwalaan at patunguhan. Pakinggan mo ang bulong ng pag-ibig, ang bulong ng pagtanggap. Pakinggan ang bulong na maglalagay sa iyo sa payapang pagyakap sa iyong sariling kabuuan. Pakinggan mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong sarili. Pakinggan ang bulong na sasabihin sa iyong magpatuloy ka lamang sa buhay at piliin ang pananatili. Magandang gabi po. Wow! Ang ganda niyan. Talagang may paghamon at makikita mo yung determinasyon talaga na to overcome, di ba? Nakaka-inspire yung mga ganyang tula na lalo itong mga panahon na ganito. Tahimik ang kapaligiran, napakagandang pagnilayan yan. Lance, anong mga activities mo this week? Yes po. So, syempre po sa Dr. Love pa rin. Pero sa darating pong Sabado sa July 13, ako po ay magtatanghal sa isang poetry zine launch ng isa sa mga kaibigan ni Angela Pamaos, na aking kaibigan rin sa larangan ng spoken word poetry. Ang gaganapin ito sa Dapit Hapon Cafe sa Taft Avenue, Manila. Ang pamagat ng tula ay Bakit May Ta sa Tatay? So, para to sa mga tatay, no? And para sa mga haligi ng tahanan. This will be held sa Dapit Hapon Cafe sa darating pong Sabado, July 13, 2024 at 6 p.m. At syempre po, inibitahan ko pong bawat isa sa aming paparating na 7th anniversary show sa Laya PH na pinamagatang This Is Us. This will be on July 27 and August 3rd sa Caperosa Steakhouse sa Hemadi, Quezon City. 400 pesos lamang po ang ticket na may kasama na pong drinks. So muli po maraming salamat po Brother Jun sa bumubuo po ng Radyo 5. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa iyo. Lance Avellon, ang ating spoken word artist, ng ating oras ganap ng alas 10:29 ng gabi. Good evening, buwabati po ng magandang gabi ang ating mga kaibigan buhat sa Metro Davao, si Mami Lorleen Gonzalez at si Amadeo Giorgio Gonzalez, and regards out to Alice Dixon. Magandang gabi rin and happy listening sa ating kumaring Zenny Dayang Hirang na palagi nakikinig sa programa natin. At ang isa pang kaibigan natin, very close friend natin, Zenny Raimundo ng Serendra, Bonifacio, Global City. Magbabalik ang palatuntunang Dr. Love at ang liham kasaysayan ni Carol ng San Narciso, Zambales. Ang tinig ni Vicky Carr ng awiting How Can You Mend a Broken Heart? 34 minutes after 10 o'clock. Pangalawa tuling bahagi ng palatuntunang Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag. Kung sakali pong meron kayong kasaysayan ng buhay o kasaysayan ng tagumpay sa inyong buhay, mga suliranin na gusto po ninyong idulog sa ating palatuntunan para ating mapag-usapan po, maaari kayo magpadala ng mensahe sa ating programa. Ipadala lamang po ang inyong liham kasaysayan sa Dr. Love Facebook Messenger. Or maaari kayong tumawag sa ating hotlines 8631-5788 at 8631-6674. Narito ang liham kasaysayan ngayong gabi, padala sa atin ni Carol ng San Narciso, Zambales. Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sa mga masugid ninyong taga-subaybay. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Itago niyo po ako sa pangalang Carol ng San Narciso, Zambales. Ako po ay 24 anyos at nagtatrabaho bilang Human Resources Supervisor sa isang BPO o call center company. Wala pong direktang kinalaman sa akin ang idudulog kong problema, Dr. Love. Naaawa lamang po ako sa ate ko na super kayod para sa kanyang pamilya. Dating seaman ang asawa ni ate at masasabi kong responsableng tatay at asawa noon.
Sinabi kong noon, dahil mula nang nag-pandemic, hindi na muling sumampa sa barko ang bayaw ko. Sa maikling salita, halos 4 na taon na siyang tambay o walang trabaho. Lagi na lamang niyang sinasabing naghihintay na lamang siya ng tawag ng kumpanya sa barko, pero inabot na nga po siya ng ilang taon. Naawa po ako, Dr. Love, sa ate ko kasi siya na lamang po ang kumakayod para sa kanilang lahat. Siya na ang nagbabayad ng panghulog sa bahay, kuryente, tubig, wifi, pagkain, at tuition ng aking mga pamangkin. Kung minsan, umuutang po sa akin ang ate ko at kung minsan, kusa ako nagbibigay sa mga pamangkin ko kasi naaawa po ako sa mga bata. Madalas na rin lang pag-awayang mag-asawa ang pagiging unemployed ng bayaw ko, pero wala pa rin nangyayari. Paano kaya ito, Dr. Love? Kailangan bang ako na ang makiusap sa bayaw ko o baka isipin nilang nanghihimasok po ako? Naawa na rin po kasi ako sa ate ko at mga pamangkin ko, Dr. Love. Sana marinig ito ng aking bayaw para maliwanagan na rin siya ng kumilos at kumayod para sa pamilya. Marami pong salamat, Dr. Love. God bless po at sa inyo at sa lahat po ng mga nakikinig sa inyong programa. Umaasa na inyong mapapayuhan, Carol ng San Narciso, Zambales. Maraming salamat sa iyo, Carol. Napakahirap ng sitwasyon mo sapagkat hindi sa iyo ang problema pero nakikita mo ang hirap ng iyong kapatid. I can speak for myself and I think this could apply sa ibang mga tao rin na nawala ng trabaho. Dahil there was a time in my life, especially during martial law in 1972, wala pong matinong radio announcer nung araw. Ang tawag sa amin noon, hindi anchor. Tawag sa amin radio announcer. Isa po ako sa mga announcer sa radyo nung araw na nawala ng hanapbuhay dahilan sa pagsasara ng himpilan ng radyo because it was martial law. Diba? So, lalo na kung ang himpilan ng radyo ay may mga programa na bumabatikos sa pamahalaan. During martial law, yan po ang mga isinaradong himpilan. Kasama sa mga himpilang naisarado nung panahon na yon ang RBS, Republic Broadcasting System, na ngayon ay GMA. Dati po ako nagtrabaho dyan. Matagal ako nagtrabaho dyan sa RBS. Panahon pa ni Uncle Bob. Panahon pa ng mga Popeye the Sailor Man. You know, sina Olive. You know? Nawalan kami ng trabaho. At ang problema, si Brother June, hindi po kasi ranas ng ibang trabaho. From the moment na nakapagtrabaho ko, unang trabaho ko, radyo na. Nag-newscaster ako nung araw sa himpilan ng radyo ng mga kapatid nating Iglesia ni Cristo. And I hopped from one station to the other. Panay radyo po. So wala akong alam na ibang trabaho. Nang magsarado noon ng mga himpilan ng radyo, may pamilya na po ako. See? Dito naibenta ko yung isang set ng encyclopedia na napakamahal na naipundar ko. Wala pang computer noon eh. Encyclopedia pa. Kung gusto mag-research, naibenta ko yun. Hanggang sa wala na akong mapasukan dahil wala pa nag-o-open na mga estasyon ng radyo. So nagtagal hanggang sa tinamad na akong maghanap ng trabaho. At palagay ko po, yan nagiging pattern kapag ikaw ay nawala ng trabaho. Tatamarin ka na. Lalo na kung meron kang kasama sa buhay, asawa mo na magiging maaasahan mo dahil siya ang
gumagawa ng paraan para mabayaran yung mga pagkakautang, mabayaran yung mga responsibilidad. See? Ang nangyayari po, ang lalaki na dapat ay nagiging provider ng kanilang pamilya ay nagiging complacent. Nasa tumba-tumba na lamang, paugoy-ugoy na lamang sa tumba-tumba at nasasanay na siya na yung asawa niyang babae ang naghahanap buhay at siyang gumagastos lahat ng kanyang kinikita na kulang pa. Now, ang katwiran po na naghihintay ako ng tawag ng kumpanya ng barko para makasampa ako sa barko. Kung walang tawag, pwede mo bang sabihin sa mga anak mo na hindi pa tumatawag ang kumpanya ng barko kaya wag muna kayong kumain kasi wala tayong pambili ng pagkain natin. Hindi po pwede yun. Minsan kumakapalang muka ng isang padre de familia nagiging complacent kasi nga yung kanyang asawa ang nagsusumikap na mapuna ng mga pagkukulang ng isang ama. Hindi ko naman alam kung paano nakakakain ng almusal, tanghalian at hapunan ng isang padre de familia na kukuya-kuyakoy na lamang sa maghapon sa bahay nila at naghihintay ng tawag ng barko. Alam niyo, nung ako'y nasa Amerika, nawalan po ako ng trabaho. Ako'y, anong tawag doon, na lay off. I was working as salesman ng isang computer manufacturing company. Ay hindi naman po pwedeng araw-araw bibili sa'yo ng computer yung mga shops dyan sa Glendale. So talagang bumaksak yung ekonomiya sa California at isa ko sa natanggal. So, doon sa Amerika, meron po kaming unemployment insurance. Binabawas po yan sa sweldo namin. So, nang ako'y matanggal that same day, pagkagaling ko sa simbahan, ako'y nag-uumiyak doon sa simbahan kasi paano ko mapapadala ng suporta ng pagkain ng pera yung aking mga anak at pamilya dito? Wala akong hanap buhay na. So, I went to the Department of Labor sa California at sinabi kong ako'y natanggal sa trabaho. So pinag-fill out ako ng form at from then on, tumanggap ako ng 3/4 of my monthly salary. 3/4 of my monthly salary ang ibinabayad po sa akin ng gobyerno because nagbayad ako ng unemployment insurance. Now, tatanggapin mo yon habang hindi ka nakakakita ng trabaho. At kailangan pakita mo sa gobyerno na naghahanap ka talaga ng trabaho. At yung mga panahon na yon, talagang bagsak na bagsak po ako. Ako ang naiwan sa bahay. Yung aking girlfriend, siya ang naghahanap buhay. Aba, uuwi siya ng bahay. Malinis ang bahay, nakapaglaba ako, nakapagplantsa ako, maganda ang garden namin, malinis. You know, meron siyang mainit na pagkain na kakainin o naging houseband ako. Yun. Kasi, yun na lamang ang magagawa ko para pasalamat naman dun sa kapartner ko. And, hindi po naputol sa ganun eh. Hindi ka maniwala, Jake, naghanap ako ng mga kapwa ko Pilipino dun sa aming neighborhood. Humihingi ako ng dyaryo, mga bote ng soda, mga lata ng soda, iniipon ko yan, ibinebenta ko sa grocery. Meron doong bumibili ng ganyan. At yun ang ginagamit ko nung araw. Magkano lang. Pero kasi may bisyo pa ako noon. Nagsisigarilyo pa ako noon eh. Yun ang ginagamit kong pang bisyo. Pero hindi po pwede kasi dumating din sa pagkakataon na parang ayoko na magtrabaho dahil complacent na eh. Umaasa ka na lamang. At hindi po pwede yan sa isang may hanap buhay. So ano ang dapat gawin, Carol? May pakialam ka. Kung hindi ka nakatutulong, wala kang pakialam. Di ba? Pero nauutangan ka ng kapatid mo. Ibig sabihin, nakatutulong ka sa kanila.
At meron kang moral responsibility na paalalahanan ang iyong bayaw. Alam mo naman na responsable siya. So pwede mo siyang kausapin at pwede mong sabihin sa kanya na alam kong responsable ka. It's just that baka nasanay ka na lamang doon sa mga pagkakataon na ang asawa mo na ang nagpapakahirap. Mahirap tumanda. Paalala mo sa kanya, mahirap ang tumanda ng walang hanap buhay. Dito sa atin sa Pilipinas, hindi natin maikakaila. Meron ditong age discrimination. Pag umabot ka na sa ganong edad, wala nang kukuha sa'yo. Sa Amerika, yung mga ganitong oras, night shift, pumunta ka sa Walmart, pumunta ka dun sa mga groceries nila, ang mga humahawak ng cashier, mga senior citizen. Makita mo yung mga batang may kapansanan, developmentally disabled na mga bata, naghahanap buhay. Yung mga senior citizen, sila ang nagbabantay doon sa mga crosswalk sa harap ng mga eskwelahan para matulungan ang mga bata na tumatawid para maging safe. Dito sa ating bansa, pag matanda ka na, itsapuera ka na. See, hindi ho po pwedeng, lalo kung meron tayong mga anak, meron kang asawa, meron kang anak, meron kayong responsibilidad. Dapat lang. At kung ako ikaw, Carol, kakausapin ko ng masinsinan yung iyong bayaw. At, purihin mo siya dahil in the past ay naging responsable naman siya. It's just that baka nagiging complacent na siya. Baka nagiging nakakasanayan na niya na umasa na lamang dun sa iyong kapatid. Baka gusto niyang makita ang paghihirap ng kapatid mo na maaari niyang matulungan kung hahanap siya ng ibang trabaho. Kung walang makuhang trabaho bilang seaman, pwede siyang maghanap ng ibang trabaho na pagkakakitaan niya. At kung sakali man at meron siyang naiipon na konti, ayaw niya magtrabaho, then magtayo siya ng sariling negosyo. Ang mahalaga dito ay makita niya ang kanyang responsibilidad bilang isang ama ng tahanan, bilang isang padre de familia, na siya ang kinakailangang mag-provide sa kanyang pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love. King Cole, pansamantala magpapaalam po inyong lingkod at magbabalik bukas alas 9:30 hanggang alas 11 ng gabi sa pangmartes sa pagtatanghal ng palatuntunan ng Dr. Love Radio Show. Sa ngalan po ng ating buong production staff, sa pamuno ng ating General Manager ng Nation Broadcasting Corporation, Raul de la Cruz, ang ating Head ng Programming and Production, Alvin Maanyo, ang ating Operations Manager, si Cherry Baile, ang ating Executive Producer ng programang ito, si Mr. Jake Bakud, Director Sheikh Mamaril, ang ating Technician ngayong gabi, si Aaron Tolentino, ang ORAD Operator natin, si Mike Santillan, hindi ho tayo iniiwanan ni Mike, at ang ating PA at Avid Operator, Mike Bulayog. Ito po naman ang inyong lingkod, Brother June Banag, OP. Hanggang bukas muli, buwabati sa inyo ng magandang gabi. Maraming salamat. Shalom Aleichem.